Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 30, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. Panalangin ng pagpapasalamat. Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang mataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing. At ako'y na may iyong pinagaling. Hinangom ako mula sa libingan at mula sa hukay ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya iyong awitan. Ninyong bayang hinirang, siya ay pasasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa ika-30 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasaad. Ang kanyang galit, ito'y panandalian ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha mo'y pumatak, pagsapit ang umagay kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailan may hindi ako matitinag. Ito po ang salita mula sa banal na kasulatan. Lagi magpuri at pagpasalamat sa Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo chapter 30 verses 7 and 8. Ito'y dahil sa kabutihan niyo, Panginoon, pinatatatag niyo ako tulad ng isang bundok, ngunit nang lumayo kayo sa akin, ako ay nanlumo. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at nananalangin ng ganito. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms chapter 30 verses 9 to 10. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong karapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Amen. So sabi po sa Psalms chapter 30 verse 11 to 12, sabi po dito, pinalitan mo ang aking pagdadalamhati ng sayaw. Inalis mo ang aking kasuotang panluksa at binihisan mo ako ng kagalakan. Kaya't aawit ako sa iyo at hindi mananahimik o Panginoon kong Diyos. Magpapasalamat ako sa iyo magpakailanman. So dito makikita po natin, simula po dun sa luha ng salmis ay naging patungo po ito doon sa papuri, sapagkat ang Panginoon po ay may kakayahan na palitan yung ating pagdadalamhati ng kasiglahan, sapagkat siya sapagkat siya po ay makapangyarihan at kaya niya pong gawin ang lahat ng mga bagay na imposible po sa ating paningin. So sinasabi rin po dito sa talatang ito na talagang ang iyong kalungkutan, ang iyong pag-iyak ay hindi po doon natatapos ang iyong kwento. Sapagkat yung Panginoon ay may kapangyarihan na yung iyak ay maging patungo ito sa isang masiglang sayaw, Sapagkat yung iyong kalungkutan pwede pong gawin ng Panginoon na isang kagalakan at ang isang sakit ay pwedeng gawin ito ng Panginoon na isang katagumpayan at yung iyong sugat ay pwede pong gawing patutuo ito ng Panginoon. So, ibig sabihin yung ating mga dinaraanan, darating po yung panahon na pwede po itong gamitin ng Panginoon as testimony. So, samantalang, yung kaaway po natin, ang gusto niyang palagi, yung manatili tayo doon sa pag-iyak, manatili tayo doon sa kalagayan na pagdadalamhati, pero yung Panginoon, hindi po ito yung purpose niya. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 2, consider it a great joy, my brothers, if you experience various trials. So, ibig sabihin, dumarating pala talaga yung mga trials doon sa ating buhay. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng maturity, sa ating pananampalataya. At dito makikita din po natin na talagang yung pagkatalo natin, yung mga panghihina, yung pagdadalamhati, pwede pong baguhin ito ng Panginoon sapagkat yung Panginoon, our Creator, talagang may kakayahan siya na nabaguhin yung ating sitwasyon. Kaya patuloy nating kilalanin yung Panginoon bilang Diyos na makapangyarihan na pwede niyang
baguhin yung ating sitwasyon. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.